Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama, baka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Madaling sidla ng masama ang tao, lalo na kung ano-ano ng mga iniisip nito. Ngunit, kapag mabuti ang iniisip kahit kailan, hindi ka masisidla ng hindi marapat at hindi tama. Kaya nga, may pumapasok bang hindi maganda? Kayang kontrahin mo ito kung may takot kasama at alam mo, sa ginawa mo'y ikaw din magdurusa. Tama ba? Kaya, ang mga nasa katotohanan at mga nasa katapatan, hindi natatakot kung ano sabihin ng kapwa. Hindi natatakot kung ano sabihin ng kapwa. Natatakot kung ano ipaparusa ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, kailangan patotohanan ng nagsasabuhay ng salita ng Ama, mabuti ang laman ng isip niya. Kaya ituturo ng Ama ang dapat na gagawin nila upang lahat ay maitawid. Ang lahat ay magkaroon ng kaparaanan, ang lahat ay maging magaan, ang lahat ay maging ganap na tagumpay. Yan ang pawang totoo. Kapag pinagtiwala mo sa Ama, nilagak mo lahat sa Kanya, nakikita mo nga yung anak mo, umiiyak eh. Pero patatapangin mo sarili mo. Dahil alam mo, ang iyak ng anak mo hindi ka dapat matangay sa kanya. Sapagkat pag nagpatangay ka, ina ka, madaling masaktan ka. Tama baga? Kaya sinabi ng Kristo, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Patotoo, ang wika ng Ama, unahin mo ang Ama at salita niya. Sa totoong nakakaunawa at totoong nasa Espiritu, ito ang pawang katotohanan. Subalit, sa mga hindi nila unawain, hindi nila tatanggapin. Siguradong mga ngatwiran, hindi bali na. Ang totoo lamang ang may siwalat at may hayag. Kung di tatanggapin at unawain ng tao, walang nakatarok, walang nakabatid, walang nakasilip, lahat nakita at nabatid. Walang nakalirip, walang saksi sa lahat. Tanging Ama lamang. Mga mahal, kaya't ang sumusunod at nagsasabuhay sa salita ng Ama, araw-araw may ligayang puso niya, araw-araw may pag-asa siya, araw-araw sumusunod sa aral niya, araw-araw napapayapa ang puso niya. Araw-araw saksi siya sa nagaganap, sapagkat nakikita niya ang liwanag. Kaya naman ang hiwaga ng Ama, kanyang nakikitang lahat. Kaya't dahil nakatanggap siya ng hiwaga, kaya't dahil nakatanggap siya ng himala, natatakot siya sapagkat alam niyang ang Amang buhay
Ang Ama ang galak, ang Ama ang saya, ang Ama ang kaligtasan, ang Ama ang lahat. Kaya, pagsisikapan niya, magsusumakit siya, tutuparin pa rin niya ang gampanin. Bawat araw, sasabihin, Ama, ako'y dinggin, sapagkat ako'y walang lakas na angkin. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Ito ang pakatandaan ninyo. Magpakabuti man ang tao at magpakasama, parehas lamang ang pananaw ng tao kapag tao ang sumuri. Sa taong may ginugusto ang masama, hindi niya pinangangatwiranan yon dahil gusto niya at tanggap niya. Ngunit sa taong umaayaw, maraming pula siya, kahit batid niyang walang sala. Sa taong mabuti ang ginagawa, kahit na napakabuti ang gawa niya, sa ayaw tumanggap sa kanya, paparatang at bibintangan pa rin niya. Kaya parehas lang ang tao sa lupa. Kaya iniiba ng Ama ang tao at espiritu. Sapagkat ang totoong espiritu, nasusuri niya yung kapwa niya kung sinungaling, kung tapat, o totoo. Kaya naman, sa ayaw at sa gusto niya dahil ang espiritu ang nangunguna at naghahari, tatanggapin niya ang kapwa niya. Kahit sa palagay niya, masama ito. Higit niyang tatanggapin ang alam niyang nagpapakabuti sa kapwa niya. At yan ang patotoo. Kapag naghahari na sa puso ng tao'y iba, tao ka. Ngunit kapag ang nangunguna, may takot ka, sinasalang-alang mo, kapwa mo, may pagpapahalaga ka sa kapwa mo, espiritu yan. Ngunit kapag wala ka ng sinasalang-alang sa puso mo, ang lahat ng mali na lamang nakikita mo at karamihan ay sumasayo na, wala na ring silbi lahat ng banal na gagawin ng kapwa mo. Hindi na ito makikita. Ang makikita na lamang, yung pagkakamaling, hindi naman batid kung sinong totoong may sala. Sapagkat ang tao'y humahatol sa kanyang kapwa, masigit ang paghatol ng Ama, batid niya lahat. Kaya siya'y walang kamalian. Ngunit sa tao, kapag hindi niya gusto, hahatulan niya ang lahat kahit tama ang gawa. Sino naman ang may kasalanan? Ang palahaton, mapagparatang, mapagbintang, at mapagpalagay ng ganito at ganon. Sinong nagkakasala sa maraming sinasabi? Taong nananahimik o taong maraming bura ng bura? Parang siya'y ulo ng lapis. Susulat ang lapis, buburahin ng pambura. Mabubura mo ba sa Amang sinabi mo? Sa'yo, mabubura mo. Dahil itatatwa mo. Ngunit sa Ama, nakatatak na ito. Pagpalain kayo, sumainyong kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Pagharian kayo mula ulonggan talampakan. Matigib kayo ng kasiyahan tao. Pagpapalay kamtin, sumainyong kapayapaan mula sa Amang mahal. Nekkaramaneyahanam, 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 nekkaramaneyahanam. Alalaong baga, tulad ng anak na minamahal, kung tunay na minahal, nagkamali man, natanggap mo pa rin. Yan ang patotoo. Mahal mo kapwa-tao. Ngunit kung sabihin mo lang at sa salita'y sinasabi, at di nagagawa mo, sinungaling kang tao. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Madarama ninyo ang pag-ibig na totoo kapag ang puso nyo ay naging babaw
at kababawan ng Ama ang nabuhay. Subalit kailanman, di nyo madarama, basahin nyo mat alamin ang mga salita niya, kundi ninyo sinabuhay, at di na itatak, yaon pa rin ang tawag sa inyo'y tao. 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 Kaya't ang Espiritu ng Ama ay binigay sa tao upang ang Espiritong ito ang tumanggap at magpatanggap sa di kayang tanggapin ng tao. Kaya't magalak magpasalamat, magpuri sa Ama, ang dinaluyan, pinagharian, nilukuban, kinamtan ay Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Espiritu Banal. Espiritu Santo, walang butot laman, nakapapasok kahit kanino. Nagagamit ang tao, hindi gagamit sa hayop, hindi gagamit sa isda, hindi gagamit sa puno, kundi sa tao upang maisiwalat ang mga salita. Nekaramanyahanam, nekaramanyahanam, nekaramanyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat bukas po ay piyesta ng bahay pari, ay para po naman yung gustong magsimba ng hapon, yung gustong makibahagi sa kapwa-tao, ay wala pong gawain bukas ng gabi. Nagbibigyan kayo. Pero ako po, kahit hindi ako maglingkod dito, may gagampanan po ako na para sa Panginoon pa rin. Kaya may gagampanan pa rin ako. Lamang hindi dito sa dambanang ito. Ano po? Sapagkat ayaw kong masayang ang araw ko. Gusto ko araw-araw, maibigay ko ang kaloob na ito sa akin. Ayaw kong masayang. Ayaw kong masayang. Kaya gusto ko, bawat araw may magawa ako. Sapagkat ang gusto ko, patuloy ako magamit ng Panginoon kahit na anong mga pinagdaraanan, siya naman ang nagtataguyod mula noon, ngayon at kailanman. Maliwanag ko pong nakikita. Sa binhi ko na lang, alam kong wala akong binhi, pero isang sandali, mayahanap ako kahit hindi yung araw na yon, kahit hindi yung oras na yon. Napatotohanan ng Ama, mayroong kumikilos sa akin. Kaya maraming salamat sa pataba. Minsan wala akong pataba, pero salamat sa Ama, may sinusugo siya sa akin. Yun ang patutuo niya, kung anong ginawa mo, anak, may gaganap din ng para sa iyo. Kaya naman lahat ng taong dapat kong pasalamatan, dahil baka may malimutan akong sabihin, hindi ko inaanosyo dito sa harapan. Ngunit, sabi ko nga kay Arlene, isang araw at niloob ng Amang maganap na ang ako ay magtala ng aking talambuhay, bagamat nagluwat ang mga talambuhay ng mga alagad ay tapos na, ang sa akin ay hindi pa, yan ang patotoo. Hindi matatapos ang gawa ng Kristo. Tulad ng mga alagad, natapos ng gawa nila, ngunit ang gawa ng Kristo ay nagpatuloy. Tama ba ga? Sapagkat nang mamatay ang mga alagad, tapos na ang ginawa nila. Ngunit ang Kristo patay na, patuloy pa rin ang gawa sa mundo. Yan ang patotoo, mga mahal ko. Kaya, hindi pa natatapos ang aking talambuhay, sapagkat mayroong pang dapat na maganap at hinihintay. Ngunit, lahat, kung paano ako nakasadsyad, kung paano ako nakausad, kung paano ang lahat ng taong dapat kong. Ngunit hindi ko man po naisisiwalat sa Kanya. Araw-araw kung sinasabi sa Kanya, Panginoon, kilala mo ang mga anak mo, nakita mo sila, ikaw ang maghari at manguna sa kanila, ikaw ang gumanti. Sa anuman na binigay sa akin, kahit 5 bingi, pero walang 5 bingi. Kahit kende, pero walang kende lamang. Napakabuti ng Ama. Napakabuti ng Ama. Tunay na napakabuti niya. Kaya't kung mararamdaman lang ng taong kanyang kabutihan, kumikilos siya sa napaka-imposibleng gawa. At kumikilos siya sa kagipitan, kumikilos siya kung kailan alam mong
wala ka magagawa. Pagpalain kayo, mga mahal ko, nawayan ang pagtibay ninyo at panaligan ninyo bilang mga lingkod ng Ama, tagasunod ng Ama, kumilala sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nakapag-usad ako, nakapaglakbay ako, at nakasadyad dahil sa nakita ko sa Ama, napakarami kong pinagdaanan. Kung babaybaying lahat, tunay na kahihirap. Walang makapapaniwala, hindi mapapaniwalaan. Ngunit tanging Ama lamang ang nakakaalam ng aking tinatawid. Magpahanggang ngayon, sa hirap ng aking tinatawid, na walang alam ang aking mga minamahal sa buhay. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Tayo na po. At kung maaari, ay wag na tayo magbendisyon sapagkat may dadalawin po akong may sakit sa ospital. Ano po? Pagpalain po kayo. At may sipon po ako. Yan po yung lapis na